Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya, patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin, na tayo ay patuloy niyang ginagabayan, pinoprotektahan, at binagkakaloob ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. And as we always remind, not just physically or materially, nandun yung pag-iingat, paggabay, at pagkakaloob ng Diyos ng maging ng ating mga spiritual na pangangailangan. At siya ang patuloy na nagsusupply ng ating pananampalataya, siya ang patuloy na humahawak sa atin, kaya ho tayo ay nagpapatuloy sa ating hong pananampalataya sa Kanya. Sabi nga ho ni Pedro, we are kept by the power of God, and we praise and we thank God. And yes, ngayon po ay tinatawag na Holy Week, tinatawag na marami na Biyernes Santo, at kung saan nahandoon ang matinding pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. And then come Sunday, at maraming tumatawag ditong Resurrection Sunday, at ito ang lamang ng mga tunay na Kristiyano na nauunawaan ang katotohanan ng salita ng Diyos sa mas malalim na kaparaanan. We do not remember the resurrection just once a year, not just the Resurrection Sunday, but every Sunday for the believer is Resurrection Sunday. Kaya makikita nga ho natin sa bagong tipan at mula ng muling mabuhay ang ating Panginoong Kristo, ang mga manampalataya ay nagtitipon-tipon tuwing unang araw ng linggo, and that's Sunday. At yun ho ang atin hong sinusundan, at yun ang tinawag sa Biblia na the Lord's Day, where Christians come together for fellowship, for worship, for breaking of bread, and in prayer and teaching. Sa biyaya ho ng Panginoon, we are in good steps, following the good steps of the believers before us. So, medyo mas special lang, sapagkat hindi lamang ang mga Kristiyano, kundi again, marami sa ating bansa. At ito'y nakikita sa maraming paraan ang patungkol sa kamatayan ni Jesus, but we must be very, very careful. Kanina nakakita ako sa Facebook feed ko ng promotion ng The Passion, or that is many years ago, isang pelikula na dinirect ni Mel Gibson. And kagaya nga nung isang tanong ng pastor, what is missing in The Passion? Well, what's missing is the gospel. Walang ebanghelyo. Doon yung paghihirap, and it's the most it's the closest depiction ng paghihirap ng ating Panginoong Jesus. But we must not be sidetrack yung gospel, ang kahalagahan, at ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. At maaari na ito'y maging opportunity natin, buksan ng Diyos ang pintuan para sa ating mga mahal sa buhay, mga kapamilya, or maging ng mga anak sa tahanan na sila'y exposed ngayon, whether they want it or not, sa mga bagay na ito. And let us pray that God would open doors for the gospel to be proclaimed to them, at nawa gamitin tayo at bigyan ng wisdom ng Panginoon sa bagay ho na ito. And speaking of proclaiming or sharing the gospel, that's what we are studying about evangelism. At pagpapatuloy ho natin ang pag-aaral natin sa bagay ho na yan. Pero bago ho yun, ilan ho mo ng mga announcements. Sa Sunday, tuloy ang ating gawain. As far as I know, tumingin ako sa mga resources, from April 1 to April 4, Sunday, ay ina-allow ng government ang 10%. So dito ho sa atin hong bahay-sambahan, that's roughly around 20 to 25 people. So again, let me know kung kayo ho ay darating sa Sunday. And gusto kong i-encourage ang bawat isa, if we are able, available, and allowed also sa nilagay na pamantayan ng IATF, I want to encourage you to be here at church
Though hindi ito yung usual na, again, yung before the pandemic, pero iba pa rin na tayo ho ay magkakasama. So, again, I would like to encourage ang ating mga kapatiran to be present sa Sunday. At muli, let me know first kung kayo ho ay darating. You can send me a direct message or a text message or even call me. Kung sakali man ho, alam ko ho, yung ibang mga churches, meron pang reservations ng mga upuan. So, nawa, tayo ho ay maging ang ating mga kapatiran. Let me know if you have the intention or planning to come para ho maiayos ho natin yung mga bilang ng darating this coming Sunday. And also, patuloy natin hong ipag-pray ang ating mga kapatiran. Nahandoon ang mga problema, nahandoon ang mga physical na karamdaman. Let's continue to pray for Sister Hope, yung kanyang recovery at going better po siya. Pag-pray din natin si Brother Dave Paule, Lord willing, after this ACQ, ay magkaroon na agad ng pagkakataon na siya ma-check up, ma-schedule yung kanyang botox and then yung financial provision sa mga bagay ho na yun. Pag-pray din ho natin mga kapatid, ang iba pa nating mga kapatiran na hindi lamang may karamdaman, kundi may iba't ibang kabigatan. Ilapit natin sila sa Panginoon. That is God's command sa atin. Let us be praying one for another. At nawa ay ginagawa po natin yan sa biyaya ng Diyos. And if you have prayer requests, please send it to me upang maipag-pray po natin. By the way, speaking of prayer, mamaya ho, pagkatapos na ating time the word, 7:10 p.m., ay magkakaroon ho tayo ng online prayer meeting through Facebook Room. So, atin hong ini-encourage ang bawat isa. At kung sakaling kayo ho ay bago or hindi pa nakatisan sa atin hong prayer meeting online, ay let me know. Pwede ko ho i-send sa inyo ang link na ginagamit ho natin para po doon. So, yun ho, ang ilan ho nating mga reminders at announcements para ho sa atin hong mga gawain this coming Sunday at mamaya ho sa atin hong online prayer meeting. Bago ho tayo sumigi sa ating pag-aaral, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. O aming amang Diyos, muli kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng gabay, ng tulong, ng biyaya. Panginoon, paalala mo sa amin ang katotohanan na sinabi mo na hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Na kung walang pag-ibig, ang bawat bagay na ito ay walang kabuluhan at lahat ng hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya po nawa, Panginoon, lahat ng aming gagawin ay magawa namin sa biyaya mo, sa kapurihan mo, magawa namin ang may pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatiran. Magawa namin sa pananampalataya. O Panginoon, aming nilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran, andun ang iba't ibang mga kabigatan. At Lord, wala sa amin na walang dalang bigat. Lahat kami ay may pasang sariling kabigatan. Ngunit sa gitna nito, kami ay intusan mo na magpasanan ng kabigatan ng isa't isa. O tulungan mo kami na gampanan ito sa pananalangin para sa isa't isa, sa fellowship sa isa't isa. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami, kagaya ng sinabi mo, to consider one another, to provoke one another to love and to good works. Lord, we pray para po sa continuous recovery ni Sister Hope. Tulungan mo po siya. Provide mo po patuloy mga pangangailangan sa mga gamot. Gandin kay Brother Lester. Gandin po, Panginoon, sa aming kapatid na si Brother Dave. Abutin mo po at bigyan mo po nawa siya ng comfort maging sa mga physical na kirot na kanyang nararamdaman sa kanyang karamdaman, O Diyos. Loobin mo sa lalong madaling panahon na ma-schedule muli siya sa treatment na kanyang kailangan. At also, Panginoon, ang Peña Flor family, salamat po na sila at ang kanyang buong pamilya ay nakarecover. Ikaw pong patuloy na mag-ingat sa kanila. And Lord, we ask for your mercy. Mercy sa aming pong mga namumuno sa aming bayan. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano pangungunahan, lalo na sa gitna ng krisis na ito ng pandemya. O Panginoon, bigyan mo ng wisdom.
maging ang mga healthcare workers, bigyan mo ng lakas, ng talino. Lord, marami kaming mga nababalitaan na aming mga kababayan na nandun ang karamdaman, ngunit hindi na matignan dahil puno na ang mga ospital. Mahabag ka po, Panginoon. Lord, maaaring hindi namin kayang ipaliwanag lahat ngayon, pero kami ay tumitiwala na Ikaw ang Diyos na may hawak at nakakakita ng lahat ng mga bagay na ito. O Panginoon, ingatan mo kami, tulungan mo kami. Manawa, O Diyos, Ikaw rin magpaalala sa amin sa araw-araw na hindi lamang kami dapat mag-ingat mula sa karamdaman, kundi mag-ingat din kami mula sa kasalanan. Patuloy naming patayin ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin. O Panginoon, siyasatin mo kami ngayon. Anumang dumi, anumang pagkukulang, anumang kasalanan, aming hinihingi ng tawad. At salamat sapagkat kay Kristo Jesus ay meron kaming kapatawaran, katubusan sa pamamagitan ng kanyang mga dugo, ng kanyang dugo. Muli sa aming pag-aaral, O Diyos, hiling namin ang pagbibigay mo ng karunungan, liwanag, buksan mo ang aming mga kaisipan at hindi lamang ito maging ehersisyo ng isip, kundi Panginoon, ito ay patuloy na paglago sa pananampalataya. Lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Haling namin ito, dalangin namin ito, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa atin hong pag-aaral. As we have said, we are magpapatuloy ho tayo sa ating pag-aaral about evangelism. This is our lesson 5 at medyo mabagal yung ating hong pag-usad sa mga lessons na ito, but I prefer this rather than mabilis at maiiwan yung iba at baka medyo mahirapan sa pangunawa. At tayo ho nawa ay patuloy na natututo patungkol ho sa gawain ng pag-eebanghelyo o pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan. So let's go now to our review. Pinag-aralan ho natin what is evangelism at napakahalaga nitong definition na ito sapagkat babalikan natin ito sa lesson natin sa bandang dulo ngayon at sa mga susunod pa. Hihimay-himayin natin itong definition na ito. What is evangelism? Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So how are we to do evangelism? Pinag-aaralan natin ito at patuloy natin itong pinag-aaralan. Ito isa sa mga goal natin na masagot. Paano natin gagawin ba ang pagbabahagi ho ng ebanghelyo? Well, ating binigyan ng konsiderasyon sa ngayon ang pinagyan natin ng konsiderasyon ang kalagayan ho ng marami na kung saan kung paano nila ginagawa ang pag-eebanghelyo o pangangaral ng ebanghelyo. In current practices, nakatuon sila sa tinatawag na invitations or altar calls or raising of hands. May mga grocery giveaways pa, cards signed up, at isa sa madalas nating dinidiinan sapagkat marami ang nahuhulog sa kalagayang ito, undue emphasis on the sinner's prayer. At isa sa mga halimbawa natin sa Acts chapter 10, na kung saan si Pedro ang nangangaral sa sangbahayan ni Cornelio at kung saan habang nangangaral pa si Pedro, hindi pa tapos ang preaching, ay nanampalataya na ang mga tao at ang sabi ng salita ng Diyos, tinanggap nila ang banal na Espiritu. Sabi nga sa ESV, while Peter was still saying these things. Okay? So, walang naganap na altar call, walang pinasunod na sinner's prayer, walang pinataas na kamay, pero may mga naligtas. At isa nga ho sa atin hong nilalabanan ay kapag ginawa ng prerequisite na kailangan ang sinner's prayer para maligtas at yung iba ay maaaring hindi nila sinasabi ito pero ito ang nagiging gawi ng kanilang pag-eebanghelyo. Ang goal na ay hindi maunawaan ang gospel kung hindi mapasunod sa prayer ang isang
tao. And sad to say, kapag napasunod sa prayer, bibigyan ng assurance, i-record na, 10 people got saved, 20 people got saved. Well, not actually. Maybe 10 people followed a prayer. Or pinaka-honest na maaaring pwedeng sabihin is 20 people profess. Pero we do not know if they really got saved. Pero ito ang kalagayan ho ng marami, and in the future, kapag tinanong mo ang ilang mga tao, paano ka naligtas? Sasabihin nila, kasi tinanggap ko si Jesus. At nakakalungkot at delikado kapag sinabi nila na anong ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus, at marami sa kanila ang tinuturo nila ay yung sandali na sila'y sumunod sa isang panalangin at hindi si Jesus na namatay at muling nabuhay. So, makikita ho natin na nahandoon yung kadelikaduhan or panganib sa ganitong approach. Again, I'm not against praying, but this undue emphasis to sinners' prayer, lalo na kung ito ay nadadagdag. Kung ang mga Hudyo nung time ni Pablo, ang sabi, hindi kayo maliligtas hanggat hindi kayo nagpapatuli, marami ngayon, hindi kayo maliligtas hanggat hindi sumusunod sa panalangin. O yun na yung paraan. Tanong kay Apostol Pablo at kay Silas, mga Ginoo, sa Acts chapter 16 verse 30, Sirs, what must I do to be saved? At marami sa panahon natin ngayon, ang kanilang magiging tugon ay, pray after me, and you will be saved. At meron yun ang layunin ng kanilang pag-eebanghelyo. And that is very, very dangerous. So, how do we study? Paano ba natin gagawin ng pag-eebanghelyo? Well, this is our proposition. Our approach is to study evangelism as portrayed in some accounts of the Old Testament and as practiced by individuals and in the church of the New Testament. At actually, mas magko-concentrate tayo dun sa pangalawa, which is yung New Testament, kung paano ginawa ang evangelism doon. In the Old Testament, we saw that early on in the Abrahamic Covenant, nandun na ang intention ng Panginoon na umabot maging sa mga Hentil. And in thy seed shall all the nations, including Gentile nations of the earth, be blessed. We looked at types or figures of evangelism in the Old Testament. Kung paano, halimbawa, si Naaman or the widow at Zarephath ay naabot ng mga lingkod ng Panginoon. And then the sangbahayan ni Rahab and so on. Gentiles will be one with the people of God in the worship of God. So there are verses, many verses in the Old Testament, lalo sa Book of Psalms, na pinapakita at sinasabi doon na maging ang mga Gentile nations ay magiging o sasamba sa ating Panginoon. So now, ang ating mas focus ay nasa New Testament. At binigyan natin konsiderasyon ang ilang mga New Testament mandates of evangelism, particularly through the Gospel of Matthew, Luke, and in the first part of the book of Acts. Nakita natin sa Matthew ang record ng Great Commission. At ang punto ng Great Commission, the main occupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. At muli, hindi world peace, hindi ending of poverty, hindi promotion of education, at hindi rin moral recovery. No. Hindi yun ang goal. Ang pangunahing goal or occupation ng church in relation to the world is to make disciples of Christ. At ito ho ay nakabase sa binigay na utos sa atin ng ating Panginoon. Go and make disciples. Go and teach, yun ang sabi. And so yung word na teach doon is to make disciples. So the church, to be faithful in this mandate, must continue in evangelism, baptizing, and teaching. So here is the three-part command or three parts ng one command. Ano yung one command? Make disciples. And what are the three parts? To evangelize,
to baptize those who got saved, and those who got saved and were baptized, to teach them in the goal of na sila ay mamumuhay o ibubuhay nila itong mga katotohanan at katuruan ng Panginoon. In short, make disciples of Christ. Ito yung kung magiging tapat ang isang church, hindi lang ang isang church, kung magiging tapat ang isang Kristiyano, ay ito dapat ang goal natin bilang isang iglesia, bilang isang mananampalataya. Yes, nahandoon, naririnig ko, basta ang goal ko lang ay maligtas ang mga tao. That's a good goal, that's a biblical goal, that's a godly goal. Pero ang makita natin na it is just one part of the command ng ating Panginoong Hesukristo. At nandito ang isang napakagandang katotohanan at I hope na dala-dala pa rin natin sa ating kaisipan. Christ's authority, power, presence, and provision is with His church to accomplish this mission. Kaya hindi papalya ang iglesia ng ating Panginoong Jesus na tupdin ang gawain ito sapagkat nandoon ang otoridad, kapangyarihan, at ang sabi pa niya, Lo, I am with you always, His presence and His provision sa kanyang iglesia upang gampanan ang misyon na ito. We also looked at the commission account sa Luke 24 verse 45 hanggang 49. At ang isa sa mga mahalaga nito sa context nito is the understanding of the scripture in light of the person and work of Jesus Christ. At makikita natin dito how Jesus Christ masterfully ay pinaliwanag niya at pinakita niya sa kanyang mga disipulo, particularly dito sa dalawa na naglalakad patungo sa Emmaus, ang pinaka-sentro ng Biblia ay walang iba kung hindi si Jesus, particularly ang kaniyang pagliligtas. Sa Luke 24 verse 27, ang sabi, and beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them in all scriptures the things concerning Himself. Oh wow, that's an Old Testament crash course about Jesus Christ. So again, the center of the Old Testament is Jesus Christ. Then pagdating sa verse 45, then open He their understanding, that they might understand the scriptures. So makikita natin dito na ang punto at isa sa mga punteriya ng ating Panginoong Jesus is that they may understand. Kailangan nilang maunawaan ang katotohanan na ito, particularly ang katotohanan patungkol kay Jesus at sa kanyang ginawa o gawain na pagliligtas. Ang sabi sa verse 46 ng Luke 24, and He said unto them, thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, that is His death, and to rise from the dead, that is His resurrection, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So ano ang main content ng message? Ang mensahe is the repentance and remissions of sin. At saan nakatungtong ang repentance and remissions of sin? Well, His suffering, His death, and His resurrection. In short, the gospel. So based on the death and resurrection of Jesus Christ, the message of repentance and remission of sin is to be proclaimed to all nations. So base sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, dito nakatungtong ang balita ng kaligtasan. Anong implication nito? Obedience and faithfulness to this command is measured also by consistency with the apostolic message. Ano ba ang apostolic message and even the message of Christ? Ano ba yung pinaunawa niya? Well, the death and the resurrection. That is the gospel. And the apostles are
are very, very faithful sa mensaheng ito. As Apostle Paul said sa 1 Corinthians 2 verse 2, "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ," that's His person, "and Him crucified," that is His work. And syempre, that is an abbreviated or summarized statement. Kasama dyan yung kanyang muling pagkabuhay. And then also, Luke's commission account sa Acts chapter 1. Sa Acts chapter 1, sinaman natin ng verse 6, ang sabi, "When they therefore were come together, they asked him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?" And as we have said, ang pagkakaayos niyan sa Greek ay ang approach niya ay parang paulit-ulit, parang batang makulit. Para bang ibibili mo na, gagawin mo na, ibibigay mo na. Lord, darating na ang kaharian, para-restore ng kaharian. Ang kulit nila. At ang sagot sa kanila ni Jesus, and He said unto them, "It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me." And so on. Alam natin yun. So, ang punto ho natin na ito, study of the end times or eschatology is an important subject but is not to be the preoccupation of believers. Ito nga yung atin hong naging paalala. Maraming mga tao haling na haling sa end times. Kung meron tayong occupation and preoccupation should be to be witnesses to the world about Jesus Christ. Tayo maging mga saksi ni Kristo. The main occupation and preoccupation of the faithful church in relation to the world is to make disciples of Christ, to be a witness of Christ. So, tayo ho ay magandang mapaalalahanan ng bagay na ito. So let's proceed now to the New Testament concept of evangelism. Ano ba itong konsepto ng bagong tipan? Kapag tinanong mo ang New Testament, ano ba ang evangelism? Paano ba to gagawin? Paano ba natin to dapat maunawaan? So, tingnan natin at approach natin ito hindi sa pamamagitan ng pagtingin sa mga metodolohiya na ginagamit ng marami ngayon, sa kaparaanan ng paghahayag ng ebanghelyo, sa kaparaanan ng pag-share ng gospel or a very talamak na salita, sa kaparaan ng pag-soul winning sa panahon natin ngayon. Kung hindi, ang approach natin ay to look at Scripture, particularly sa bagong tipan. What is the concept of evangelism in the New Testament? Well, gusto ko makita natin, una muna, ay merong problema. Merong problema sa modern idea ng evangelism. At ano itong problemang ito? Modern ideas of evangelism are often methodology-oriented. Anong ibig sabihin? Nakatingin sila sa methods or mga kaparaanan. At yung methods ay oriented sa results. So, kung meron kang method, ano ang layunin? Actually, depende sa layunin ang gagamiting method. Kung ano ang mas magiging mabuting kaparaanan para ma-reach yung layunin. Yun yung method na gagawin. Well, in one word, that is pagiging pragmatic. And then, results are measured. Again, this is the problem of modern day evangelism. Results are measured by numbers of decisions. So again, makikita natin, ang goal ay madaming desisyon at depende, ang gagamiting metodolohiya ay yung pinakamatinding metodolohiya na makapagpo-produce ng madaming desisyon. Ito ang kasalukuyan na kalagayan
ng maraming mga so-called evangelism sa panahon ho natin ngayon. Evangelism that is more method than message will eventually fail to evangelize. Kung makatandaan niyo ho doon sa kinonsidera natin na record ng commission sa Book of Luke, ang binigyang diin mismo ni Jesus ay not the method but the message. Pinaliwanag niya ang lahat patungkol sa kanya sa lumang tipan, binuksan niya ang kanilang pangunawa, binigyan niya ng diin, yung kanyang paghihirap at yung kanyang muling pagkabuhay, at itong mensaheng ito ang pundasyon ng pangangaral ng kapatawaran ng kasalanan o ng kaligtasan. So, ang focus sa New Testament, makikita ho natin, even when we read the epistles, ang focus is the message, not the method. Ang problema sa evangelism ngayon is if it is more method than message, it will eventually fail to evangelize. Kung ang goal ay mapag-pray ang tao, gagamitan ang method para mapag-pray ang tao. At maraming gumagawa noon. And sooner or later, it will fail to evangelize. Ganun na lamang ho ang paglalament ng mga Christian preachers sa Amerika, na kung saan 70% ng population, around 200 plus million ng mga Amerikano ang nagpapakilalang Kristiyano. Bakit umabot sa gano'n na more than 70% ng population nagpapakilala ng Kristiyano, pero pagdating sa pamumuhay, pagdating sa kalagayan ng mga iglesia ng Panginoon, ay kita na nasan yung impluensya, nasan yung impact ng gospel? Well, baka mamaya ay wala talagang naging impact ang gospel. They have methods, but it will fail to really evangelize. The result that is measured primarily by numbers will eventually fail to discern between true and false conversions. Ayun na nga, kung ang habol ay bilang sa isang crusade, 20,000 got saved. Napakasarap pakinggan, and praise the Lord kung totoo. Pero marami ang humahabol sa bilang, nire-report na bilang. At sabi nga ho ng isang mangangaral, kung totoo ang mga bilang na nire-report nila, napakatindi sana kung talagang ligtas. Sabihin, 2,000 got saved, 300 got saved. And they got saved because they prayed. They follow the prayer. Now, kung totoo nga yun, ay gaano sanang transformation ang makikita sa magiging epekto sa lipunan ng kung ganong kadaming tao talaga ang naliligtas. Ang problema ay ito, because kung nakatutok lang sa numero, there will be eventually fail to discern between true and false conversions. Yung tunay at hindi tunay na naligtas. Na-share ko na ho sa inyo dati ang karanasan ko na kung saan aking hinihimok sanang isang kapatid. Sabi ko, bisitahin natin sila, yung pamilya ganito. Dahil nabalitaan ko, naging miyembro na ng isang kulto. So sabi ko, bisitahan po natin. Ang sabi sa akin, wag na. Tumanggap na naman sila kay Jesus. And again, ang pinupunterya nung sinabi na yun, tumanggap na naman sila kay Jesus, ay nag-pray na naman sila. Tinanggap na naman nila. Okay na yun. Kahit membro sila ngayon ng kulto, okay na yun. Again, the failure to discern between true and false conversions. Hindi ba sinabi ni John, they went out from us because they were not of us? Sila lumabas sa atin, lumabas sa pananampalataya dahil hindi sila talaga tunay na sa atin.
Again, kung ang determining factor lang ay yung pagsunod sa panalangin, ay napakadelikado ng kalagayan. Again, we will go back sa definition natin ng evangelism. How did we define evangelism? Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with view to their conversion under the mandate of the church. So within this definition of evangelism, we will consider 6 important things. One, it is beginning in God. Evangelism begins in God. Evangelism is the work of God. Number 2, the instrumentality of Christians in using Christians to communicate the gospel message. So, instrumento ng Diyos ang mga Kristiyano. Number 3, the centrality of the message, as we have pointed out earlier. Pang-apat, yung sinner status ng mga makikinig to men and women as sinners. So, ibabahagi natin ang ebanghelyo sa mga tao na makasalanan. We need to understand what does it mean when people are sinners. Pag sinabi ng Biblia na sila ay patay sa kasalanan. Pag sinabi ng Biblia na sila ay hiwalay sa Diyos. Ano ba ang kalagayang ito? Okay, kailangan nating maunawaan. Kapag sinabi sa iyo ng doktor, merong kang, sabihin natin, leptospirosis. Ano ba yun? Kailangan mong maunawaan kung ano yun upang mailapat ang tamang gamot. Again, pag sinabi nating sinner ang isang tao, kailangan nating maunawaan yung kalagayan nila upang mailapat natin ang katampatan na lunas, particularly ang ebanghelyo. Next, the intent or the goal of conversion. What is our goal when we go out and evangelize? The goal is conversion. And then number 6, the agency of the church. Kung naalala niyo ho, Matthew chapter 28, we read that. It is a great commission. Binigay ng Panginoon through the apostles to His church. At walang ibang institusyon na inilagay ang Panginoon para magampanan ito kung hindi ang kanyang iglesia. Why? Again, not just evangelism. Nandun yung baptizing and nandun yung tuloy-tuloy na pagdi-disciple sa kanila, and it is in the ministry of the church. So, ito ay binigay ng Panginoon through the agency of the church. So, evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So, tonight, bigyan natin ng pansin yung number 1, the beginning in God. Pagsisimula sa Diyos. Ang pag-ebanghelyo ay gawa ng Diyos. Tignan natin. Let us consider a very important truth. God is the one who planned, command, and who works in us to do evangelism. Okay? Ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang, dapat yan commanded, ang Diyos ang nag-utos, at ang Diyos din ang gumagawa sa atin para gawin ang paghahayag ng ebanghelyo. At narito, ang Diyos ang nagplano. We have seen, dun pa lang sa Genesis, kung saan sa Abrahamic Covenant, andun na ang plano ng Diyos na ratingin, maabot ang mga hintil. At ang sabi ho ni Paul sa Galatians 3:8, and the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. So nakikita natin dito ang pagdating ng mabuting balita sa mga hintil ay hindi plan B, kung hindi sang-ayon na sa plano ng Diyos noon pa man. At paano ang hintil ay ma-justify by faith? Well, kung maririnig nila ang ebanghelyo at kung sila ay sasampalataya, and that is the evangelism, paghahayag sa kanila ng ebanghelyo. So, it is according to God's plan.
Ang Diyos ang nag-utos. God commanded. Matthew 28, go ye therefore and teach all nations or make disciples. Hindi natin babasahin lahat. And then God is the one who is working in us. God works in the believers to do evangelism or anything in the Christian life, that is. Sa Philippians 2 verse 13, ang sabi, for it is God which worketh in you, in us, both to will and to do of His good pleasure. If we will, kung gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos, and one of it is evangelism, and if we find ourselves doing evangelism, huwag nating tapikin yung ating sariling balikat at sabihin, ang galing ko naman, ang sipag ko naman, ang faithful ko naman. No. All glory still goes to God, for it is God who works in us upang gawin ito. So makikita ho natin pagdating sa evangelism from beginning to ending to the execution of it, it's all God. So sinabi lang ho natin ito para makita ho natin that really evangelism is the work of God using Christians. Dito nakatungtong ang gawain ng pag-iebanghelyo sa soberanong plano ng Diyos sa pagdiligtas. Ang Diyos ay hindi lang basta nagplano at gumawa ng kaparaanan para magligtas and then naupo at tingnan natin kung sino ang tutugon. Kung hindi, siya ay Diyos na nagplano at merong partikular na pagtutupad nito. Anong ibig sabihin? The truth of God's election to salvation is the overall perspective and source of motivation for the gospel proclaimers. Ang katotohanan na ang Diyos ang soberanong nagplano at kalakip nito, ang Diyos ay soberanong pumili, nag-elect sa ikaliligtas ay ang overall perspective and source of motivation, biblical motivation para sa mga nagpoproklama ng ebanghelyo. So, consider muna natin. Tingnan natin. The Bible clearly teaches that God elected or has chosen particular individuals unto salvation. As I've said, marami ang allergic sa katuruan nito. Kanilang iniisip, hindi ako ang pumili, desisyon ko, choice ko. Well, ang maliwanag sa Bible, yes, meron sa Bible na pagdedesisyon ng tao, pero maliwanag din sa Bible ang pagpili ng Diyos. Hindi natin pwedeng itapon yung isa. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, Acts 13 verse 47, for so hath the Lord commanded us, yung word na us is pertaining to the apostles, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. At narito ang isang katotohanan na kailangan mong pumikit para hindi makita. And as many as were ordained to eternal life believed. As many. Ang ibig sabihin, kung gaano karami, ang alin daw? Ang inidordina o ang itinilaga sa buhay na walang hanggan, sila yung sumampalataya. Yung iba baligtad. Kapag sumampalataya, doon ka pa lang daw i-ordina o pipiliin. Actually, dito ho maliwanag. As I've said, kailangan mong pumikit para di makita. Kailangan mong i-twist ang salita ng Diyos para sumunod sa preconception. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang magsalita. Ang sabi, as many as were ordained to eternal life believed. Question, were they ordained before they believed? Yes, they were. Ano ang cause and effect? What is the cause? The cause is they were ordained to eternal life, and the effect is they believed and they got saved. So, dito malinaw. Again, dito pa lang, pwede nang tapos. Round 1 pa lang ay malinaw na ang Diyos ay pumipili
At ang Diyos ay pumili ng mga tao sa ikaliligtas. Well, hindi doon natatapos. Ang sabi ng Ephesians 1 verse 3 hanggang sumusunod, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He, sino yung He? God the Father, hath chosen us in Him. God has chosen us in Christ. Kailan daw? Before the foundation of the world. So again, yung us dyan, even, including Paul, the believers at Ephesus, ang sabi ni Paul, God has chosen the believers before in Christ before the foundation of the world. Bago pa ang Genesis 1:1, pinili na. Ang sabi, we should be holy and without blame before Him in love, and that is just through Jesus Christ. Having predestinated us, itinilaga tayo as having predestinated us unto adoption of children. Tinalaga tayo sa pagkaampon. Napakaganda ng tanong ng isang mangangaral. Sa ampunan, sino ang pipili? Yung aampunin o yung aampon? Ang pipili ay yung aampon. At narito ang malinaw, God had predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself. God has predestinated us to Himself. Tinalaga tayo ng Diyos before the foundation of the world para sa Kanyang sarili. At saan nakabase ito? According to the good pleasure of man. No. According to the good pleasure of His will. Yung Kanyang kalooban. At anong magiging resulta? To the praise of the glory of His grace. Ito yung magre-resulta sa kaluwalhatian ng Kanyang biyaya wherein He had made us accepted in the Beloved. Again, at ang punto ay ito, malinaw sa Biblia, nagtuturo na ang Diyos ay humirang, pumili ng mga partikular na individual para sa ikaliligtas o sa kaligtasan. 2 Thessalonians 2 verse 13. Marami din, may mga pinili para sa paglilingkod, may mga pinili para sa mga ministries, pero hindi sa salvation. Kung hindi maliwanag yun na unang dalawang passage, here is another, 2 Thessalonians 2 verse 13, But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you not just to ministry, to salvation. Kung kapatid, kung ikaw ngayon ay ligtas, ito ang katotohanan, bago ka pa sumampalataya, pinili ka na ng Diyos. Bago palalangin ang sanlibutan, pinili ka na ng Diyos para sa Kanyang sarili. Pinili ka niya para maligtas. And by the way, hindi lang tayo. May mga pinili pa ang Panginoon para maligtas. At dito sa talatang ito, napakaganda. Paano maliligtas ang mga pinili na ito ng Panginoon? Through sanctification of the Spirit and belief of the truth. They need to believe the gospel. Paano sila sasampalataya sa Ebanghelyo? Whereunto He called you by our gospel, by the gospel preaching, by evangelism, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So here are twin truths na kung saan makikita natin, there is the proclamation of the gospel, verse 14. Pero ito'y nakatungtong sa verse 13, God has chosen people from the beginning unto salvation. So the one does not negate the other. Dahil mayroong mga nagsasabi, kung pumili na palang Panginoon, di wala nang saysay mangaral ng Ebanghelyo. No. That's not being biblical. Dito sa talatang ito, dito sa passage na ito, we have the sovereignty of God in salvation. God choosing. And then, nandoon din yung pangangailangan na mahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Anong importante? The God who has chosen people unto salvation also calls people to salvation by the proclamation of the gospel. So yes, He has chosen.
And yes, He has also commanded na ang ebanghelyo ay mahayag. So makikita ho natin dito, as we have said kanina ho sa atin hong isa pang punto, God's effectual call is the power which comes with the gospel call, making it savingly effective. Makikita ho natin dito, whereunto He, God, called you, how? By our gospel. So makita natin dito, there is the proclamation of the gospel ng mga apostol, ng mga mangangaral, and as they proclaim the gospel, God calls. Tumatawag ang Diyos. And that is the effectual calling. It affects yung kanyang mga tinawag. As Jesus Christ said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. So this is God's effectual calling. So again, balik tayo doon sa ating sinimulan. Evangelism, its beginning is in God. Evangelism is the work of God. At ito ay nakatungtong sa katotohanan na soberano ang Diyos sa kaligtasan. Na soberano ang Diyos sa pagpaplano ng kaligtasan at dito nakasalalay ang paghahayag ng ebanghelyo. The truth of God's election to salvation is the overall perspective and source of motivation for the gospel proclaimers. Ang katotohanan na ang Diyos ay humirang sa ikaliligtas ay actually source of motivation. May nagtanong nga, kung ililigtas ng Diyos sa lahat ng kanyang pinili, bakit pababangon ang evangelist sa bukas? Ang sagot ng mangangaral, well, because there is guaranteed success. Dahil siguradong may maliligtas, dahil siguradong may pinili ang Panginoon. At ililigtas ng Diyos ang kanyang mga pinili at gagamitin niya ang pangangaral ng Ebanghelyo. And as we have said, God's effectual call is the power which comes with the gospel call, making it savingly effective. Anong implikasyon? The hope for any saving result in evangelism ultimately lies in the call of God. Okay? Again, tingnan natin ang mga talata sa Biblia. And we have encountered a verse na kung saan sinasabing God calls by the gospel. So, nandito ang malino na implikasyon, ang pag-asa sa ikaliligtas na resulta ng paghahayag ng ebanghelyo ay ultimately nakasalalay sa pagtawag ng Diyos. Let's make that shorter. Ang success ng evangelism, kung i-consider natin na ang success is a person getting saved, ito ay nakasalalay sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa metodolohiya, kung hindi sa Diyos. Nakasalalay sa Diyos. So if this is the implication, as Apostle Paul said sa 1 Corinthians 3 verse 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Meron hong mga ilan, ang sabi dyan, I have planted and Apollos watered and our methodology gave the increase. Our formula gave the increase. Our eagerness gave the increase. Again, we have our part. Huwag natin pagkamalian. We have our part to proclaim the gospel, to plant, to water. Pero lahat ng ito ay nakasalalay sa Diyos na soberano. It is He who gives the increase. Question: how should this truth affect our evangelistic efforts, strategies, and methodologies? Kung ito ang totoo, kung nakasalalay sa Diyos, nakadepende sa Diyos, ang resulta ng pag-iebanghelyo, paano ito dapat makaapekto sa paraan ng ating paghahayag ng ebanghelyo sa iba? Again, that's a good question. And we'd like to challenge you to meditate on that, to answer that question, and consider this truth at paano ito aapekto sa paraan ng paghahayag natin ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So let me just give a reminder.
to use the doctrines of grace or the truth of election, which is part of the doctrines of grace, as an excuse for coldness in evangelism is a foul application. Maling aplikasyon. Pumili na pala ang Diyos at lahat ng pinili ng Diyos, ililigtas niya, matutulog na lang ako. Again, that is a wrong application. Which is makikita din sa mga susunod nating pag-aaral na actually, as we have said, it is the motivation. It is the motivation to go on preaching. Dahil kung hindi pumili ang Diyos, walang maliligtas. Walang maliligtas. Let's be reminded sa sinabi ni Jesus, no man can come to me. Walang taong may kaya. Liban na lang kung ang Diyos ang gumawa. So, letter A, God's sovereign plan of salvation is the basis of evangelism. Bilisan natin, God's love for sinners is the fire of evangelism. Well, nakita ko yung oras, it's 7 p.m. Dito natin tatapusin. Kung ito yung basis, ang basis ay yung pagiging soberano ng Diyos, yun namang ating fire, yung ating alab, yung ating init sa paghahayag ng ebanghelyo. Well, ang pinakamagiging basis nito ay walang iba kung hindi ang pagmamahal ng Diyos. Let us meditate on that, on God's love. As we have said, ngayon ay Friday, Good Friday kung tawagin ng iba, inaalala ang kamatayan ni Jesus. And a very, very familiar verse ay kung saan pamilyar ang marami sa atin sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mga kapatid, siguro iwan ko ho ang hamon na ito. If God so loved the world, we should also love. Na hindi katulad ng sinabi sa John na whoever loved, love not the world, neither the things are in the world. That's a different thing. Dito alam natin, ang pinapatungkulan is not the worldly system, but the people, ang mga tao. Kailangan nating mahalin. At binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Mahalin natin ang mga tao at ibigay natin sa kanila ang mensahe ng katotohanan na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay at bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng katwiran at magkaroon ng tunay na kaligtasan. Again, ang sentro ay hindi methods. Ang sentro ay yung mensahe. At nawa itong pagmamahal ng Diyos na ito ay magtulak sa atin as we see sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth or controls us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Let Christ's love control us. Hayaan natin na ito ang kumontrol sa atin. We must do it wisely. We must do it willingly. And by the grace of God, let us do it lovingly. And ang pagmamahal na magtutulak sa atin ay walang iba kundi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Let us remember, evangelism begins with God. It is the work of God. Let that be our encouragement also. Let that be our hope. Na pag tumingin tayo sa mga tao, parang ang sama-sama. No. God is at work. God is at work. Hindi tayo ang magliligtas. Ang Diyos ang magliligtas. Ang Diyos ang tumatawag. At nawa, nagpalain ng Diyos ang ating mga efforts ng paghahayag ng Ebanghelyo na naayon sa Kanyang kalooban. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit, salamat po sa mga katotohanan ito. O Panginoon, mga kamangha-manghang katotohanan na aming nakikita sa iyong salita. O hindi namin masaid, hindi namin maabot ang puno at dulo. Pero Lord, ito ang sinabi ng iyong salita na bago pa itatag ang sanlibutan ay pinili mo na kami. O Panginoon, tulungan mo kami na kahit papano ay lumalim pa sa pagkaunawa nito. At Lord, nawa ang katotohanan na ikaw, O Diyos, ang soberano. Hindi lamang ang soberanong pumili, o hindi ikaw rin ang soberanong kumikilos, tumatawag, nagbubukas ng mga puso at nagpapanganak muli.
Unawang mga katotohanan ito ang magbigay sa amin ng tapang, ng encouragement, ng motibasyon. Because you are at work. Meron kaming pag-asa sa paghahayag ng Ebanghelyo. And as we have seen, Panginoon, ikaw ang nagmahal at nagbigay ng iyong bugtong na anak. Unawa, itanim mo rin ang pagmamahal na ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, upang ibigay din sa kanila ang mabuting balita tungkol sa aming Panginoong Hesukristo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakulang sa mga bagay na ito. Gamitin mo nawa ang mga katotohanan ito upang lalo kaming itulak sa tama at mainit na pagsunod sa iyo. Ingatan mo kami. Lahat ng ito, O Diyos, at papuri ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Well, as we have said mga kapatid, maya-maya, after mga 10 minutes, ay bubuksan ko ho yung ating prayer room. Please wait, na ako ho magbukas ng prayer room para hindi ho magkaroon ng problema at nawa tayo ho ay magkasama-sama para manalangin. God bless po. Magandang gabi. I love you all. At patuloy tayong ingatan at gamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. God bless po.